natin gawin dyan. Okay, so let's pray before we continue. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pag-aaral ng aming salita mo sa bawat isa sa amin na gusto mong kausapin. At itong mga salita mo na konektado ito sa takbo ng aming bansang Pilipinas. Lord, nag-iisa lang itong mahal naming bayang ito. Hayaan mo na ayusin mo ito, Lord. Makialam ka. At pati yung mga puso't namin, isip, i-inline mo sa kalooban mo. Lukuban mo kami ng presensya mo, Lord. Let your power, anointing fall upon us. At hayaan mo, Panginoon, palibutan mo kami sa iyong libu-libong mga anghel. At Lord God, may taas ang pangalan mo sa buhay natin. Makasunod kami sa gusto mo. Hindi yung gusto namin, yung gusto mo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Meron ako nakita sa Facebook. Lagi naman tayo naka-Facebook lahat. Sabi rito, a fact is information without emotion. An opinion is information shaped by experience. Kaya tayo nagbibigay ng mga ideas and opinions kasi meron tayong naranasan. Meron tayong alam sa pangyayari. Involved tayo. Yung tinuro ko nung nakaraan ay 1965 up to 2025 nabuhay ako. Okay? So meron akong opinion. Pero may pinakita rin akong facts sa inyo. And then, ignorance is an opinion without knowledge. Ang ignorance is, ang dami mo sinasatsat, dami mo sinasabi, dami mong comment, pero saan mo ba pinagdadadampot yan? Anong yung mga tabi mo? Saan mo pinagdadadampot? Okay. Minsan, Sister Jerin, sinasabihan ko, huwag kang manood dyan sa mga vlogger na yan. Nag-i-incite lang yan ng galit. Nag-i-incite lang yan ng inis sa ibang grupo. Itong katotohanan sa bansa natin. May mga Duterte vloggers, may mga Marcos vloggers, may mga, hindi na Lenny to no? Ano ba? O dilawan, green, red. So may mga vloggers siyang mga yan. May mga trolls. Yung iba, makabayan lang. Yung iba talaga, kusa. Yung iba dyan, marami bayaran. So ngayon, ang layunin ng kanilang mga vlog, Reels and TikTok, inisin ka laban sa kabilang grupo. Okay? Pag ang lagi mong pinapanood, itong grupong ito, itong vlogger na to, tinataniman ka ng galit at inis laban dito. Ngayon, ang hindi mo malaman, yung bang reel na yan, yung TikTok na yan, yung vlogger na yan, totoo ba sinasabi niyan? At punong-puno yan ng emotion. Ganyan magsalita. Talagang yung iba nagmumura pa Sabi ko, wag mo panoorin yan. Dahil yan ay nagbibigay ng emosyon. Hindi lang information. Kadalasan sa information yan, bias or may halo. Kaya kung kayo nanonood pa rin hanggang ngayon ng ganyan, sabi mo sa katabi mo, tantanan mo. Mapapraning ka lang dyan. Pinaglalaban mo yung opinion na hindi mo nga alam kung tama ba. Ang tawag dyan, ignorance. Sabi mo sa katabi mo, ignorance. Ang sabi ni Miriam Defensor, ignoramus. Imagine mo, may opinion ka, walang knowledge. Ang basihan mo, vlog, reel, TikTok. Gaano kahaba yon? Gaano kahaba ang reel? Ilang seconds? Ha? Maximum of 1.5 minute. TikTok. Ha? Ilang minutes? Kasi bihira ako manood. Sa reels nanonood ako. Wala pa, di ba? Wala pang 1 minute. Ngayon, ang tanong, paano ka nakakuha ng sapat na information sa less than 2 minutes? Paano? Tell me. Less than 2 minutes, nanood ka ng TikTok at Reel, yan ang katotohanan. Bilib na bilib ka ngayon, nakikipag-away ka ngayon sa iba, magagalit ka dahil ang katotohanan, alam mo. Paano mo nalaman sa 2 minutes? Itong tinuro ko nung nakaraan, pinakita ko yung credential ko na hindi ako tamad magbasa. Hindi ako tamad mag-aral. Kagabi, may kinasal ako, pag-uwi namin, mga
11, pahinga konti, pagod. Sabi ko, mukhang diretso na tulog ko. Hindi ako nakatulog. Sabi ko kasi mag-aaral ako mga 6. 6 ako gigising. Hindi ako nakatulog, so bumangon ako, 1 o'clock hanggang 4 o'clock, inaral ko na itong ituturo ko. So, 1 o'clock to 4 o'clock, di ko nga alam kung nakatulog ako kanina ng 5. Ang truth, hinahanap yan. Hindi yan nadadampot lang sa 2 seconds, 2 minutes. Inaaral yan. Ang facts ay inaaral. Yung information, without emotion, inaaral yan. Hindi yan pinapanood ng 2 seconds o 2 minutes. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakukuha ang truth sa 2 minutes. Pinaghihirapan pong hanapin. Sinasaliksik yung totoo. Hello? Ganon din naman ang Bible, sinasaliksik yan. Hindi mo malalaman ng totoo by merely opening the Bible and para kang tataya sa kung ano, okay, buksan natin. Hindi nakukuha yan dyan. So tama ito. Ignorance is an opinion without knowledge, and stupidity, ano daw, is an opinion that reject facts. Ito na nga Wikipedia eh. Ito na nga yung history. Ito na, hindi totoo yan. Sinungaling si pastor. Hello? Gusto ko yung pamilya niyo umayos, magpakasal yung hindi kasal. Bakit? Bakit? May mapapala ako sa inyo, hindi babayaran namin si pastor. Pakasal kayo sa iba kung gusto niyo, basta magpakasal kayo. Bakit ko pinapakailaman buhay niyo? Yung mga anak niyo, bakit ko tinuturuan? Huwag ka muna magjowa, mag-graduate ka muna ng kolehiyo. Yung mga nagtatrabaho, mag-ipon kayo. Bakit? Hello, bakit? Gusto kong umayos buhay niyo. Gusto ko kayong makarating sa langit. Gusto kong habang nag-aantay tayo papuntang langit, ay umayos ang buhay niyo sa lupa. Yung mga nagninegosyo, tinuturuan natin ano yung dapat gawin, yung mga ideas na dinaanan natin. So bakit lahat ng parte ng buhay niyo pinapakailaman namin? Dahil gusto naming bumuti at umayos buhay niyo. Amen? Ngayon, pagdating sa pamumuhay sa bansang Pilipinas na involved ang politika, hindi kasali? Ay, hindi kasali yan. Teka lang, masisira buhay natin lahat dito. Akala nyo kahit pula ka, green ka, red ka, pink ka, pag nawala ang kalayaan natin, hindi ka damay? Ha? Ang martial law, alas 8, hindi ka na makalabas? Call center trabaho mo? Alam niyo yung pandemic? Walang makapasok? Walang makalabas? Naranasan na natin yung hirap na yan. Baka akala mo, porque pinagtanggol mo sila, exempted ka sa batas. Militar. No. Asali lahat tayo dito. Kaya ang pinaglalaban ko ay bansa, hindi politika, hindi sino mang tao. Dahil kung sa susunod na eleksyon, manalo si ganito, anong assurance natin na gaganda Pilipinas? O presidential election talaga pinaghahandaan ng lahat eh. Okay? BBM ngayon, what if manalo yung anak niya, Marcos ulit? What if Romualdez kaya? What if si Sara nanalo kung nandyan pa siya? What if? Sigurado ka bang yayaman ka sa panahon nila? Gaganda ba Pilipinas? Ano assurance natin? Meron? Wala? Wala. Kahit sino pa nandyan, wala tayong kasiguruhan na ang buhay natin gaganda o magbabago. Wala. Sabihin mo sa katabi mo, wala. Kahit pa bumalik si Lenny, kahit Duterte, kahit Marcos, kahit Romualdez, walang kasiguruhan. Pero kay Lord, meron. Kaya siguraduhin mo ang katapatan mo na kay Lord. Okay? Dahil ang politika, hindi lang siya divisive, diyan lumilitaw ang mga traidor. Pag politika na pinag-usapan, lumilitaw yung mga traidor diyan. 'Di ba? Yung mga trusted people, bigla na lang, ay sila pala yung kalaban mo. So maganda, at least bago lumitaw yung Antichrist, kilala mo na sila. Di ba? So ito, basahin natin. A fact without emotion. So, pag ikaw nagbasa ng mga information sa Wikipedia, sa news na printed, walang emotion. Pero pag nanood ka ng reels, may background music pa,
vlogger na nagsisisigaw ng ganon, and then TikTok, ay nako, yung emotion mo stir up. Sabi ko na mali talaga yan Sa 2 minutes, natuto ka bigla. Ano? Galing, 2 minutes natuto. An opinion is ignorance without knowledge. Stupidity. Asan tayo dyan? Asan tayo dito? Sana hindi tayo yung pangatlo at pang-apat. Okay? Yung tinuturo na sa'yo, ang tigas ng kukote mo, hindi yan totoo. Ang Wikipedia, hindi totoo. Ang mga news na yan, hindi totoo. Di gumawa ka na sarili mong Wikipedia. Gumawa ka na sarili mong news. Ang tawag dyan, stupid. Sabi dito, stupidity. Ayan na yung truth, ayan na yung facts. Di yan totoo. Okay, go. Walang stupid dito. Amen? Tayo, we want facts. We want the truth because the truth will set us free. So, dinaanan din natin sa ating pag-aaral na ang righteousness and justice are the foundation of God's throne. Kung ano ang trono ng Diyos sa langit, yun din dapat ang government dito sa lupa. So, 4 ang nakasulat dito. Righteousness, ano sa Tagalog yung righteousness? Katwiran. Dapat tama. Tama yung ginagawa ng isang gobyerno. Katwiran, justice. Hustisya, katarungan. Dapat ang ginagawa ng gobyerno sa lupa, makatarungan. Walang halong panlalamang, panluloko at pandaraya. Kanino mang tao, mataas at mababa. Mercy, maawain. Bagamat may batas, kagaya nung dinaanan natin, si Noynoy, naawa kay Enrile dahil 70 plus, pinakawalan, baka daw mamatay na, buhay pa ngayon. Naawa Okay? Si Duterte, naawa kay Imelda Marcos, pinakawalan. Kasi matanda na, buhay pa rin hanggang ngayon. So, mercy ang tawag doon. Yung ginawa sa kanya ngayon, no mercy. Okay? Pero may justice daw. Tingnan natin, i-balance natin. Truth. Ito bang mga ginagawa ng mga tao sa paligid natin, ng mga political leaders natin, katotohanan ba yan? Totoo ba? Dahil ang kabaliktaran ng katotohanan ay kasinungalingan. Galit na galit ang Diyos sa mga sinungaling. Alam niyo yung John chapter 8? Sabi ni Jesus, diablo ang tatay niyo. Sinungaling kayo. Ang diablo sinungaling mula sa simula. Gusto niyo kong patayin dahil ayaw niyong marinig ang katotohanan. Dahil ang katotohanan masakit pero palalayain kayo. Kasi ayaw niyo ng katotohanan, gusto niyo kasinungalingan. Galit na galit ang Diyos sa mga sinungaling. Wala kaming red notice. Hindi kami connected dyan. Hindi kami makikipagtulungan dyan. Wala na akong gustong paniwalaan dito Dahil lahat sila sinungaling At ang sabi ng Revelation 21:8, lahat ng duwag, lahat ng sinungaling pupunta sa impyerno. Kaya totoo yung liars go to hell. Totoo po yun. So, righteousness, justice, mercy, and truth, pag wala ito, hindi tayo papalakpak sa gobyerno. Pag meron to, papalakpak tayo kahit sino pa silang nakaupo dyan. Tandaan nyo, wala tayong kinakampihan pag mali. Pero pag tama, kahit sino pa yan, susuportahan natin yan. So yun yung basihan. Ang pangalawang basihan natin ito. Ang gobyerno, kahit sino pa sila, Marcos, Romualdez, Duterte, ano pa? Meron pa ba kayo naisip? Kaday. Sakit sa ulo. Ano pa? Sige, mag-isip kayo. Kahit sino pa yan, as long ang gobyernong ito ay hindi gumagawa ng illegal. Ano yung illegal? Labag sa batas, labag sa konstitusyon. Okay? Pag hindi sumusunod sa batas, alam naman natin, may 3 branches ang gobyerno natin. Yung 2 ay mga mambabatas, tagagawa ng batas. Okay? Legislative,
may judiciary din tayo, executive. Ngayon, batas ang pinag-uusapan, may tagagawa, may taga-implement. Pero kung sila mismo ay illegal ang ginagawa, paano mo susundin ang gumagawa ng illegal sa batas at sa constitution natin? Paano ka susunod sa mali? So hindi pwede. Yung ginagawa ba nila morally right o immoral? Tandaan nyo itong basihan natin, ha? Magsasubmit ka sa gobyerno, sa asawa mo, sa leader mo sa church, hanggat hindi sila gumagawa ng illegal. Hanggat di sila gumagawa ng immoral. Hanggat di sila gumagawa na anti-biblical. Pero the moment na yung asawa mo, yung mister mo, inutusan ka, labag sa batas, immoral, hindi ka pwedeng sumunod. Pastor mo, leader mo, Bible study leader mo, hindi ka pwedeng sumunod. Ito yung mga limitasyon na dapat nating alam. Lalo na sa gobyerno. Pag ito na ang ginagawa, hindi na tayo pwedeng sumunod. Pero pag yan ay gumagawa sila ng legal, sumunod tayo, magpasakop tayo. Pag gumagawa sila ng moral, hindi immoral, sumunod tayo. Hindi sila kumukonta sa Biblia, sumunod tayo dyan. Maliwanag po ba yun? Mukhang hindi eh. Kahit sino pa sila, Marcos pa yan, Duterte pa yan, Robredo pa yan, ano pa, Romualdez pa yan. Pag tama ginagawa, suportahan. Pag mali ginagawa, hindi tayo dapat sumunod. Pag tama, suportahan at palakpakan. Maliwanag po. Huwag tayong bulag na tagasunod. Huwag tayong magbulag-bulagan. Buksan natin ang mata natin, maging principle-based yung ating pagsuporta kanino mang politiko, hindi emosyon. Facts. Maliwanag? Okay, so balik tayo dun sa history, kung saan ako sinilang. Nadaanan natin si Ferdinand Marcos Sr. Siya lang yung umabot ng 21 years bilang presidente. Siya lang. Bakit? Bakit siya umabot ng 21 years? Noon, ang Constitution pwedeng magdalawang term. Okay? Nakadalawa siya. Pero, pagkatapos noon, tama na. Ang ginawa niya, para madugtungan, nag-declare ng martial law. So, nag-declare ng martial law at umabot ng 21 years. Siya lang ang kauna-unahan na naging presidente. Dahil ang tamang taon ng pagiging presidente, 6 lang. So nakailang ulit ba siya? 3 higit. Almost 4 na term. Okay? So nung pumalit si Cory sa kanya, nung after ng People's Power Revolution sa EDSA, si Cory Aquino ay naging presidente ng 6 years. 6 years lang, sakto lang siya. Sakto lang, walang dagdag. Nung time ni Cory, nauso dito yung kudeta. Ayan, sila Gregorio Honasan. Kasi doon kami nakatira sa Aguinaldo eh. Yung, anong tawag nito? Bonnie Serrano. Dito lang kami sa susunod na kalye, J.P. Rizal. Nagtatago doon yung mga RAM. Nakasakay lahat ng basyan. Baba sila ng gabi. Pasok sa mga eskinita, nakitulog sa mga bahay-bahay. Kinabukasan, attack. So, yun. Nandun kami nun. Tinitira ng Tora-Tora plane yung GHQ. So, sunod-sunod na mga, sunod-sunod na mga kudita. Andun din yung time na pinatay si Olalia. Dahil magkakaroon ng attack na naman. Pero, haharangin nila. Yung Save the Queen. Ito mga mga classified intelligence to. Pero na to sa news. Mga confidential to actually. So then, pumalit kay Cory si Fidel Ramos. Okay? 6 years din siya. Ito yung time na napunta na kami ng India, 1996. So nag-mission kami sa India, hindi na namin nasubaybayan yung takbo ni Presidente Ramos. Pero ang alam ko, nagtayo siya yung nag-start ng LRT. LRT, MRT dyan sa EDSA. And then pag-uwi namin, nagulat kami, may mga ganyan na. Medyo nanibago kami noon. Na culture shock kami pag-uwi ng Pilipinas.
Pag-uwi namin ng Pilipinas, si 1999. 99 kami umuwi ng Pilipinas. So from 1996 to 1999, magto-2000, si Joseph Estrada na yung presidente. So ito, naabutan pa rin namin ng konti. At si Joseph Estrada, si ERAP, 3 taon lang naging presidente. Bakit 3? Ha? Na people's power din to. At saka nagkaroon din ng impeachment dahil sa wetting at sa kung ano pang mga kaso niya. So napatalsik siya at nakulong ng almost 7 years. Okay? And then, 3 taon lang siya, hindi niya natapos yung term niya. Yung vice president ang nag-take over. Sino yung vice president niya? Si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. So yung 3 years, tinake over niya, and then tumakbo uli siyang presidente, kaya naging 9 years. So sa kasaysayan ng mga presidente, sino ang mahaba ang taon? Una, Marcos Sr. Pangalawa, Arroyo. Okay? Pagkaalis ni Arroyo, pumalit si Noynoy. Kinasuhan ngayon si GMA. Nakulong siya ng almost 5 years doon sa veterans. Pinapaalam ko sa inyo history ng Pilipinas. Baka ang alam nyo lang history ng K-pop. Alam namin yan, si K-pop. Si Blackpink, tsaka si Pink Floyd. Black Panther. Yung mga alam natin eh. Wala na tayo alam sa bansa natin eh. Ngayon, 5 years in jail. Tingnan nyo ha. Marcos, 21 years. Nakulong ba sa dami nilang pinatay at kaso? Nakulong hindi? Hindi. Cory Aquino, pinakulong ba ni Fidel Ramos? Hindi. Joseph Estrada, pinakulong ni GMA. GMA, pinakulong ni Noynoy. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo sequence. Pagdating kay Rodrigo Roa Duterte, ilang taon siya naging presidente? 6. Pinakulong ba niya si Noynoy? Wala naman kasing mabigat na kaso si Noynoy. Hindi siya corrupt. Okay? Ang mabigat niya lang, kaupo pa lang niya, nagkaroon ng yung mga Taiwanese na mga turista na hinostage sa Luneta. Luneta pa naman, Tapos yung SAP 44. Umapila yung mga pamilya nun. Umapila na managot siya. Okay? Kasi bali-balita naglalaro siya noong time na yun habang pinapatay yung SAP 44. Naglalaro. Kaya mahirap yung naglalaro Balita lang naman yun. Not proven. Pero proven, patay yung SAP 44. Maghapon silang binakbakan. Kung tutulungan sila, umaga pa lang, dapat kalahati, pwede nang dumating yung mga backup. Wala. So, ubos. Ngayon, mananagot siya. Ang balita noon, may news noon na nakiusap si Chris. Ito hindi facts. Kasi news lang to na hindi ko pa nahanap, hindi ko na nahanap kanina. Na maawa ka na sa kuya ko. Dahil matanda na yan, may sakit pa. Sabi niya kay Duterte, wag nang ikulong. Wag nang gawa ng kaso. Nakulong ba si Noynoy? Hindi. Napakiusapan ba si Duterte? Yes. So, sunod-sunod na naman, may nakulong. Tuwing papalitan yung presidente, makukulong yung nauna. Makukulong yung nauna. Pagdating kay Duterte, putol yung sumpa ng pagpapakulong. Hindi pinakulong si Noynoy. Pero pagdating kay Marcos, inulit ang sumpa. Pinagpatuloy ang sumpa. Nakulong si Duterte ngayon. So tingnan nyo ha, tingnan nyo ang kasaysayan. 21 years na maraming pinatay at minasakir tong pamilyang to at maraming ninakaw na ginto palabas ng Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, hindi ayon sa akin. Pero ni isa man walang nakulong. Ni isa.
Okay? And then si ERAP, ang kaso ay wetting, nakulong. Si GMA, halos pares din sila na kaso ni ERAP yata, plunder, nakulong. Si Noynoy, hindi nakulong sa SAP. Pero si Duterte, nakulong. Ito kaya si Marcos. Wala akong sinabi ha. Tingnan niyo ang kasaysayan and you judge. Is it fair? Justice ba to? Mercy ba to? Righteous ba to? Truth ba to? Legal ba yan? Constitutional ba to? Yun. Ang mga stupid, kahit nandyan na yung facts, nire-reject pa din. Wala namang stupid dito. Hello? Wala. Okay. So, pinag-aralan natin si Ferdinand Marcos Sr. At dahil hindi ko nasundan tong mga to, wala kami rito, nasa India kami. At kulang na tayo sa oras, hindi na natin, ayoko na ituloy ito next month. So, dito na lang tayo. Nung si Rodrigo Duterte, ito Wikipedia pa rin to, facts. No emotion, facts. Okay? So, lagi kong pinipicturan sa cellphone ko para makita nyo, hindi ko to gawa-gawa. Kinuha ko lang to sa kung saan yung dapat panggalingan na katotohanan. So, Wikipedia. So, sino daw tong Duterte na to? Digong, Rodi. Okay, during the 30th tenure as mayor Davao City experienced economic boom and significant decrease in crime, and from being a conflict-ridden area between communists, talamak ang communism sa Davao. Gusto kong tandaan nyo to dahil dito tayo pupunta mamaya. Ang Davao ay seatbed, teritoryo ng mga NPA ito. Lalo may isang province, isang town doon na lahat, pati barangay captain, NPA, komunista. So, talamak ang droga sa Davao. Okay? Bago dumating sila Duterte. Kasi marami akong barkada doon, tropa doon. Nung siya'y naupo, lahat nag-uwian ng Manila. Mga adik to ha, mga barkada ko. Dahil talagang, yun daw tutumbahin daw sila doon eh. Okay? So, naayos yun, nawala yung mga adik, nawala yung mga kriminal, nawala yung mga komunista talaga doon. Sabi dito, during the 1970s and 1980s, is constantly rated as among the safest in the country. Pinakaligtas na lugar. Pumunta kami 3 to 5 years ago, pumunta kami in Davao sa Samal Island. Nagulat kami, paglabas ng airport, binigyan kami ng mga pulis ng papel. Sabi ko, para saan tong papel? Sir, ayan yung number ng taxing sinasakyan nyo. Plate number ng taxi at yung telepono na yan, kung may gagawing kalokohan yung taxi driver o may naiwan kayo, tawagan nyo to. Aba, sabi ko, dito lang meron ito. Meron ba sa Manila yan? Wala. Ginaya ng Cebu. Ginaya ng Cebu yan. Imagine mo how safe you are pag turista ka, nandiyan dyan yung plate number sa'yo na pag nawala yung gamit mo, nawala yung anuman, may kalokohan, alam mo kung sino yung hahanapin mo at tatawagan mo. Sabi ko, dito lang merong ganito. At saka nag-ikot talaga kami, malinis, tahimik. Totoo nga. Totoo pala. And then, sabi dito, the city also ranked high in world according to crowdsourced survey site ng Beo. And then, laktaw tayo. The city was also awarded most child-friendly city for highly urbanized category. Yung anak nyo, kahit lumabas ng gabi, walang mangyayari. Nung pagpunta namin doon, tinatanong namin yung mga driver ng taxi. Ano ang mga Duterte dito sa Davao? Si Tatay Digong. Tatay talaga tawag nila. Tatay namin yan. Ano ba ang sinimulan? Sabi ko, bakit nangyari? Ito, hindi ako witness, kwento lang. At kung papatawag ako sa korte, hindi ko na may tuturo yung driver. Hindi ko siya kilala. Pero ito sabi niya, may na-rape na bata, 5 or 7 years old. May na-rape daw.
Tapos, ang sabi ni Tatay Digong, according to him, sabi ni Tatay Digong, huwag niyong ipapalibing yung anak niyo hanggat di namin nahuhuli ang pumaslang dyan at ng rape. Okay? According to him, hindi ko siya kilala, kahit ipatawag niyo ako, hindi ko mahanap yan, kinabukasan, nakalutang sa dagat yung ng rape at pumatay. Kung kayo ay nasa tamang isip, hindi kayo CHR, sino pipiliin yung lumutang doon? Yung batang 7 years old o yung kriminal? Hindi ko sinasabing justifiable or legal, illegal yon. Pero kung ikaw, nasa tamang katinoan, mas pipiliin mo na lang na yung kriminal na yon ang lumutang kaysa doon sa bata. Correct? Ang mga hipokrito, nung time ni Duterte na mga broadcaster, lagi nilang sinasabi, bakit hindi pinatakas yung mga nanrape na mga adik, sabi nila. Hindi nanlaban kasi uso daw yung pag nanlaban, patay, nanlaban kasi yan. Kaya ang ano ng mga broadcaster, dapat nanglaban na lang. Ngayon, baliktad yung kanila mga sinasabi. Ganun talaga pag politika. So yun, ang Davao ay friendly. Friendly. In 2013, Davao City sent rescue medical teams to Tacloban. Alam naman natin lahat yan. To give aid to the victims of Yolanda, typhoon na yan. Duterte also passed Davao City's Women's Development Code which aims to uphold the rights of women. Galit na galit yung mga madre kay Duterte kasi bastos ang bibig daw. Totoo naman minsan. At ang tingin niya daw sa mga babae ay mababang klase. Ano to yung style ng pananalita nito, siga-siga ba? Siga-siga, bugoy. Pero tingnan nyo, siya lang ang nagpasa ng safety para sa mga babae. At nung time niya, yung bawal sumipol, yung time niya yun, alam niyo yun? Bawal sumipol sa babae sa panahon niya yun. Ngayon, nire-rape na, kawawa naman yung kriminal. Baliskad, sabi ng mga akla nun. Pero nung time niya, sumipol ka lang, may kaso ka na. Naalala niyo pa ba? Binabalik ko ang history. Ngayon, ito daw yung kanyang nagawa. Ito daw yung Duterte legacy. Yung passport nyo, ilang taon na? 10. Ang driver's license? Okay. So lahat yan, ginawa niya. Ngayon, dapat ba siyang pasalamatan? Oo naman, kaya lang, trabaho niya yan Dapat lang. Dapat lang nagawin niya yan. Trabaho niya yan, presidente siya Kaya ang tanong, hindi naman nagawa na ibang presidente yan. Nagawa ba ng iba? Hindi. At kung panoorin niyo yung mga lumang news, tumaas ang presyo ng bigas. Pero after 3 months, naibaba lahat nila. So ito siya, ito yung matandang pinilit na tumakbong presidente galing ng Davao. Na ayaw niyang tumakbong presidente dahil gusto niya na magpahinga sa politika. Ito yon. Nung ito ay tumakbo, ang dami niyang kalaban Ayoko dito dahil palamura nga. Palamura, yung salita niya talagang sabi ko, pambira. Ayoko dito. Kaya lang tiningnan ko yung mga kandidato, walang ibang choice. Kawawa naman ang Pilipinas. At nung sinasabing maganda raw nangyari sa Davao, napagbigyan siya. Pero yung clamor ng tao, talagang sige, kailangan ka namin. At ang sabi ng PIDEA, 90% ng Metro Manila, kung hindi buong Pilipinas, lulong na sa droga. 90%. At itong Pilipinas magagaya na sa Mexico, sa Colombia. Dahil ang mga drug lord natin, mga general, mga politician na matataas. Okay? Mga big time, yung mga drug lords dito. So, kung hindi siya dumating at naging presidente ng 6 na taon, Mexico na tayo ngayon. At alam niyo kung nangyari sa Colombia at Mexico, umaalis sila sa bansa nila, pumupunta ng Amerika. Kaya nga pinapatapon uli ni Trump pauwi. So, yun na tayo kung hindi siya dumating. Okay, marami daw siyang pinatay. Mamaya pupunta tayo doon. Sino sa inyo ang nabiktima ng EJK? Isa sa kamag-anak niyo. Taas ang kamay. May namatay, may
na salvage. Meron ba dito? Wala. Akala ko talamak ang EJK, ba't wala dito? Sigurado kayo? Okay. Pangalawang tanong. Nung panahon ni Duterte, kami ang prime na nag-handle ng Badak. Ako ang head sa pagtuturo sa Badak. Ano yung Badak? Barangay Anti-Drug Abuse Council or Campaign. Sumurrender lahat ng mga drug addicts, pusher, mga 600 sila, 500 to 600, nagparehistro sa amin, nakarehistro yun doon sa Barangay Mayamot. Kami ang nagtuturo every week, every Saturday. Yung mga nagturo dito, taas ang kamay nyo, yung mga kasama ko nagturo. Tayo kayo. Para alam nila na may ebidensya ako. Ayan, yung mga nagturo. Ayan, yan sila, nakatayo. Ayan. So, sige, upo na kayo. Ito yung mga kasama ko nagpakahirap para yung mga adik na sinabi nilang pinapatay, hindi po namatay. Iningatan namin, mabuhay sila, magbago sila. Nung dumating itong taong ito, itong matandang ito, lahat ng adik nabigyan ng pagkakataong magbago. Lahat. At yung matigas ang ulo, hindi nagbago, malamang sila yung nabiktima. Pero ito ang katotohanan, experience namin to. May mga pulis talaga na hindi ko alam kung miyembro ng sindikato na tinutumba nila yung mga kasamahan nila. Or pulis na abusado na huhulihin yung mga drug pusher ng Biyernes dahil walang korte ng Sabado. At kokotongan nila. May totoo. Hindi kasalanan ng mamang ito. Ang naging kasalanan lang niya, sagot ko lahat ng gagawin niyong mali. O yun lang. Kasalanan mo talaga, inangkin mo eh. Sino bang presidenteng umako na kasalanan ng tao niya? Meron bang iba? Wala, siya lang. Kasalanan niya talaga. Okay. So, nung time na yon, lahat ng drug pusher at drug addict nabigyan ng chance tumigil at magbago. Lahat. Lahat, as in lahat. Nakakausap ko yung iba, yung mga kamag-anak. Kung hindi dumating si Duterte, yung tatay ko, yung kapatid ko, addict pa rin. Buti na lang nang dumating siya, nagdalawang isip sila. Natakot. Okay? May mga skalawag na pulis. At yan, pumupunta ako dyan sa Pagray, pumapasok kami, kasama yung mga yan na, si pastor, kasi pinuntahan sa bahay, pinagbabaril yung mag-asawa. Sabi ko, hindi pwede yon. Estudyante na namin yan. Ang usapan, pag ang isang drug pusher at drug addict sumurrender sa Badak, safe. Yon ang usapan. Safe sila, walang gagalaw sa kanila na pulis o PIDEA. Hindi pwedeng galawin kasi nag-surrender na yan eh. Gustong magbago, pero may mga tinumba. Ang hinala namin, either meron talagang involvement ang mga pulis na to sa sindikato kasi takot sila na magsalita itong mga surrenderies. Iniikutan ako sa Paula Salud, may mga nakamotor, inaabangan ako sa Lopezville doon sa ilalim ng mangga. Alam ko kung sino yun, loko-loko ako dati, alam ko yung galawan ng mga loko-loko. Kaya ako bumili ng baril. Dahil wala akong panlaban sa kanila eh. No, magkaparehasan man lang. Kaya ako bumili. Kaya nakikita ko sila nung wala pa akong baril. Sabi ko, talagang sasagasaan ko tong mga to pag tinira ko nito. Yun talaga utak ko eh. Mabalik yung utak kriminal ko dati. So, iniikutan nila ako. Tapos sinasabi ko ngayon doon sa mga drug surrenderies, huwag niyong sabihin sino supplier niyo. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin, kayo magbago, matulungan namin kayo na umayos ang buhay. So yun. So, yung sinasabi nilang patayin lahat ng addict, alam mo, fake news. Fake news talaga yan. Okay. Forward. Forward tayo. So itong Duterte, nung naupo, ito yung legacy niya, dapat lang. Ito yung bonus legacy niya, dinaanan na natin. Si Imelda Marcos na dapat makulong, ilang taon? Hindi na makita. Kaya lang, ano na siya eh, 70 plus. So hindi nakulong sa panahon ni Duterte, hindi nakulong si Noynoy, hindi nakulong si Imelda dahil kay Duterte. Tawag doon, mercy. Itong tatay niya na hindi ayaw ipakulong, ayaw ipalibing ni
Cory, ni Ramos, ni Erap, ni GMA, ni Noynoy, pinalibing ni Duterte. Ang tawag doon, mercy. Kaya sabi ni Bongbong, lubos ang aming pasasalamat na pagkatapos ng 27 years, naging isang katuparan ang mabigay sa aking ama ang tunay at karapat dapat niyang pagkilala sa tulong ng ating mahal na Pangulong Roddy Duterte. Nice. Ang kataas-taasang hukuman at ang mga taong walang sawang sumuporta sa aming pamilya. Maraming salamat. Naway maging simula ito ng tunay na pagkakaisa ng mga Pilipino. Kung hindi ka na lang sana tumanaw ng utang na loob, huwag ka na lang ding mag-traitor sana. No? Weak people follow weak leaders. Strong people follow strong leader. Galit sila kay Duterte kasi strong. Pag nanalita yan, siga-siga talaga, bugoy talaga yan. Ako din naman, pag nagturo, ganun, di ba? Kaya nga, pag ang leader matapang, ang daming galit eh. Oo, totoo lang. Kaya ang daming galit sa akin. Maraming galit sa akin. Yung mga nawala dito, galit sa akin yung mga yun eh. Now, sino naman ang galit kay Duterte? Para magkaroon tayo ng idea. Who are the people who hate the Dutertes the most? Yung galit na galit. Nasabi ko kanina, naubos ang komunista sa Davao at sumunod buong Mindanao. And then, nung naging presidente siya, buong Pilipinas. Si Joe Masison, teacher ni Duterte. Sa law. Sa school, teacher niya. Kaya ang plano niya, bumaba na kayo dahil nandito ako, magkaisa na tayo. Lay down your arms. Ang nangyari, hindi sila sumunod sa usapan. Pinutol ni Duterte yung usapan sa mga komunista. And then, yung army at mga police talagang matindihan yung attack sa mga komunista, armed communism. Plus, nung si Sara ay naging vice president, na ang gusto niya sana, yung area na military hawakan niya, anong binigay sa kanya? DepEd. Ang ginawa ng DepEd, ito. Kung hindi nyo alam yung Coco Pea, lagi ko sinasabi, Coco Martin kasi alam nyo, tsaka Coco Melon. Hindi po to masyadong binobroadcast kasi mga confidential to. Classified. Ang COCOPEA is Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines na nag-cooperate ang TF-LCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nagre-recruit ang mga communist sa mga schools. Dito sa COCOPEA, humiwalay na to ngayon dahil magulo na eh, no? Marami, baka madamay sila. Pero before, tandem tong dalawa. Walang na-recruit ang mga komunista sa mga school. Kaya nabawasan ang recruitment nila. Because of this. At bawat trabaho ng NTF-LCAC, ng DepEd, bakit sila may confidential fund, kinokontra nila ang communism na kumalat sa mga schools. Lahat ng militaring nakausap ko, di ko na rin babanggitin ang pangalan dahil di ko na maalala, tuwing magkakasal ako, may pulis, may militar akong mga kausap, napapag-usapan namin, bagsak ang communism ngayon dahil si Sara ang nasa DepEd. Ang connection. Ito ang connection. Bakit DepEd napabagsak ang communism? Yes, napigilan nila ang recruitment. At ang NTF-LCAC dumadayo sa mga baryo para magkaroon ng development yung buhay para hindi ma-recruit sa bundok. So, nagtrabaho tong grupong ito, bagsak ang communism. Galit na galit ang komunista number 1 sa Duterte. Ngayon, ang tanong, galit ba sila kay Marcos noon? Yes. Sila ang unang ayaw magpalibing sa tatay ni Marcos, itong mga komunistang ito. Ngayon sasabihin, hindi kami komunista. Ano lang kami, mga, ang tawag din, Makabayan Black. Okay, sige. Sige, okay. Makabayan Black kayo. Makabayan ba kayo? Komunista nga eh. China, komunista eh. Ang nagdala ng communism sa Pilipinas, China. Alam niyo ba yan?
Sila ang nagbigay ng armas para mag-boom ang communism dito. Tinuro ko nung nakaraan. Di ba? So ngayon, kunyari, titirahin nila China, isa lang kulay nyo at sa dugo nyo, komunista lahat kayo. So ito, galit na galit ang mga komunista. Number 2, terorista. Pangatlo, CHR. Bakit? Isa lang kulay din itong mga ito eh. Ang pinagtatanggol nito, yung mga komunista terorista din eh. Ang terorista kasama dito, ISIS, alam nyo, nung nilusob yung Marawi. Ang problema ng Duterte administration, Marawi seeds, ISIS. Muntik nang masakop ang buong Mindanao. Ano pa? Pandemic. Ano pa? Ano pa? Drugs. Ngayon, ang problema lang natin, bigas tsaka bagyo eh. Hindi tayo makaahon-ahon. Galit ang mga nuns at priest kay Duterte dahil maraming madre at pare konektado sa communism din. This is true. Or kung hindi man sila konektado, meron silang theology na social gospel. Ano yung social gospel? Tulungan ang mahihirap, tulungan ang mga mahihirap. To the point na parang Robin Hood sila, yung mayayaman ang titirahin nila. Meron pong theology ganon. Inaaral namin yan sa seminary. Sino pang galit kay Duterte? Siyempre, yung mga sindikato. Marami dyan mga politicians at generals. Sino pa? Oligarch. Walang pinatawad si Duterte noon. Kahit mayaman ka, titirahin ka niya. Yun na nga, may pinasara, di ba? Ako, lumaban ako doon. Bakit pinasara? Nag-post ako talaga doon. Kumontra ako doon. At uli, opposition. So, hindi nakakapagtaka na itong mga taong ito, mamaya, pupunta tayo doon. Ngayon, tanong, si Duterte daw ay killer. Maybe true, maybe true. Okay? O maybe not. Or yung mga tao niya. Whatever. Ngayon ang tanong, ang sabi dito sa Bible, sa Leviticus 18, magmula verse 1, bawal magkaroon ng relationship, sexual, ang magulang sa anak, ang magkapatid, magpinsan, magkamag-anak, tiyuhin, pamangkin, lahat, blah, blah, blah. At pati bakla. You shall not lie with a male as with a woman. Tomboy, bakla, bawal yan. Bestiality, pumatol sa hayop. Yung magulang na binastos ng anak, dapat patayin yung anak. Sa Old Testament, ang bayad sa pagkakasala, kamatayan. For everyone who does any of this abomination, the person who do them shall be cut off from among the people. Dapat mamatay yung gumagawa nito. May death penalty po sa Bible. Ngayon, sabihin nyo, Old Testament yan eh. Okay, Old Testament. Ito New Testament. Memory verse nyo to? Sige, memory verse. Ano? Basa. Anong bayad sa kasalanan? Kamatayan. So, Bible pala to. Ang problema lang sa justice system ng Pilipinas, baka pwedeng maparusahan yung hindi naman talaga guilty. Yun ang problema natin. Baka mamatay, mabitay yung mga walang sala dahil nga sa corruption. Pero ang death penalty is biblical. Nung time ni Duterte, sabi niya, ang plunder, ang drug pushing, dapat death penalty. Walang congressman ang nag-approve. Bakit? Mauubos silang lahat. Mawawalan tayo ng politician. May ilan lang ang matitira. Ayaw nila ng plunder, bitay. So, hindi nagtagumpay. So, ngayon, siguro, yung EJK, para sa mga, sabi nila, sabi ng mga human rights, ang biktima nyo lang naman, mga mahihirap. Bakit iniimbestigahan sa Kongreso yung pagpatay sa mayayamang inchik na drug lord? Kung mahihirap lang ang pinagdidiskitaan. Bakit nag-iimbestiga sila doon sa mga pinatay na drug lord sa Davao? O dito, sa Muntinlupa. Ibig sabihin, hindi naman pala mahihirap lang ang tinitira ng drug campaign. So ngayon, agree tayo sa EJK? No. Of course not. EJK is EJK. Kaya lang, kung pinasasana itong death penalty, wala sanang EJK. Okay?
Ngayon, sabi ng human rights na konektado sa mga kaliwa, there are 6,000, 7,000, o ngayon 30,000 plus na pinatay. Naisip niyo ba kung gaano karami yung 30,000? Pag pinagsama-sama niyo yung bangkay, palagay niyo mapupuno to? O ngayon, nung nag-imbestiga ICC, sabi nila hindi, 3,000 lang. Maya-maya 43 na lang daw. Tapos, hulog bangkay tayo. Yung mga anak niyong namatay, sabihin niyo sa EJK namatay yan. 2022 lang ito namatay. Hindi bale, okay lang. Si Aling Sheila, kilala niyo na? Sikat na sikat yun. Tapos may practice pa. Ganito ganito ang arte. Kunyari, namatay anak mo sa EJK May namatay ba sa EJK? Yes, meron. Pero ganun karami, ewan ko. Ngayon, human rights for all humans. Ang ginagawa nila, lahat ng biktima, ay lahat ng adik at kriminal, may human rights. Paano yung mga victims? Dapat ang human rights magmula sa victims na rape, pinatay. Nung time na yon na kami ay nagbabadak, tapos walang na EJK dito, nagpapasalamat ba kayo nakalabas yung mga anak nyo at apo at nakabalik ng buhay sa bahay nyo? Nung time ni Duterte? Ngayon? Kanina na naman, may nakita akong bata, iniwan daw sa San Mateo. Galing siya sa Quezon City, 7 years old. Ano ba yan? Pero nung time na yon, walang na EJK dito Tapos yung mga anak nyo, walang na rape, walang namatay. Di pa salamat tayo ron. Hello? Salamat tayo sa mga nagbadak. So, ang human rights dapat unang pinoproteksyonan mga victims. Okay din, addicts, criminal. Si Duterte criminal din daw bakit walang human rights? Kung lahat ng criminal may human rights, criminal din to Sabi nila, dapat may human rights. Bakit hinuli na walang warrant of arrest? Ipagpipilitan ng mga baluktot, utak, pwede yan. 3 lang po ang pwedeng warrantless arrest. Okay? Pag ikaw nahuli na gumagawa ng krimen, pwede kang arestuhin na walang warrant of arrest. Pwede ngang tawag nun, yung mga citizen arrest. Pangalawa, gumawa ka ng krimen, tumakas ka, pwede kang habulin at ulihin ng walang warrant of arrest. Pangatlo, kung ikaw tumakas sa kulungan, pwede ka arestuhin na walang warrant of arrest. Ito lang po yung 3 Ito lang. Ito lang 3. So asan dito ang human rights? Hindi, nasa opisina yung Wala kaming printer, nasa cellphone lang. Digital. Okay. Pangalawa, ang ICC gumagana lang pag ang justice system na isang bansa palyado. Inutil ba? Pag inutil ang Supreme Court, inutil ang mga DOJ, inutil ang mga West natin, inutil ang mga judge natin dito, tsaka lang pwedeng makialam ang ICC kung miyembro ka. Nangialam. Ibig sabihin, inutil talaga tayo? Tanggap talaga natin na inutil ang Supreme Court? Tanggap talaga natin na inutil talaga lahat ng justice system natin? Inutil ang gobyernong ito? Tanggap talaga natin yan? Yun na nangyari. Pangatlo, hindi na tayo miyembro ng ICC. Na kahit nga si Solgen, hindi niya talaga kaya ipagtanggol tong Pilipinas. Okay, lockdown na tayo. Tapos na oras ko Pumunta tayo kay Sara. Ito ang nangyari nung bababa na si Duterte. Ang sabi ni Panelo, takbo kayong dalawa, ikaw vice, anak mo, presidente, Duterte. Daming umangal. For delicadeza sake, hindi tinuloy. Sabi nila, si Bongo na lang, presidente. Si Sara, silang dalawa, hindi rin. Si Sara, walang pangarap. Pag aralin nyo, walang pangarap siya na maging presidente. Kaya lang, pinuntahan sila sa Davao, nagmano-mano, hindi naman halik ang binigay, mano lang naman. Kasi pag halik halata nagmano, pumunta sa Davao, nanuyo. Hindi po mananalo si Bongbong kay Lenny kahit magkabali-baliktad. Sorry na.
Malakas si Lenny. Hindi niya kaya. So para siya manalo kay Lenny, kailangan niya to. Kailangan niya yung popularidad ng Duterte. Okay? Tandaan nyo ha, hindi ko to gawa-gawa. Ito, DW News ng Britain. Sabi dito, Philippine strongman to retire. In May, President Duterte had initially accepted his ruling party's nomination to seek the vice presidency. Ito na nga, maging vice president siya. Kasi hindi na siya pwedeng maging president. Pero hindi tinuloy. And then nangyari ganito, Sara had repeatedly said she was not interested in running for president even though she has consistently topped opinion polls as the most prepared candidate for presidency. Siya yung pinakamataas lagi sa survey. She did not, however, express willingness to forge an alliance with another presidential candidate, Ferdinand Marcos Jr., the controversial son and namesake of the late dictator who was overthrown in 1986. Marcos Jr., popularly known as Bongbong, announced he was running for the presidency earlier October. He has already endorsed Sara Duterte as his choice. Ayan, Sara's decision to run for vice president leaves Marcos Jr. in a strong position for presidency. Sasabihin nila, hindi na lang ni Bongbong si Sara. History will not tell lies. So, ang goal nila is unity and continuity. Ang usapan, pagkatapos mo, sige, ako naman. Pagkatapos maging presidente, ako naman. Pero ano nangyari? Ito na nga, if they can betray one of us, they can betray all of us. Ang ginawa, after 2 years, nagkaroon ng PIK talaga. Nagpapirma ng papirma na ginamit yung ayuda sa Kapos ang Kita program na nga kung babayaran lahat ng pipirma, hindi naman nabayaran. Siningit yung ayuda sa Kapos ang Kita. Wala yon sa budget. Kagaya ngayon, may kaso ngayon. Siningit nila, nakalusot. At nagpapirma, ito. Nagpapirma for charter change. Ano ang charter change na gagawin nila? Gagawing parliamentary ang Pilipinas. Ang presidente si Bongbong. Ang prime minister si Romualdez. Ano ang sistemang ito? Ang botohan sa Kongreso. Hawak nila ang buong Kongreso. Pag bumoto ang Kongreso, sino yung boboto? Hindi na kayo boboto ha? Sila-sila na lang. So, permanent na Prime Minister, si Romualdez, permanent na Presidente, si Bongbong. Wala nang botohang magaganap, sila-sila na lang. Ngayon, anong laban natin dito? Eh di wala. Eh ngayon, nabisto ni Amy at ng ibang mga senador na merong ganun, pinatigil. So naagapan ang People's Initiative kasi pag nakakuha ng sapat na pirma, pwede nang i-implement. Naagapan, napigilan. So ngayon, dahil gustong pumapel nitong taong ito, kung sino man ang susunod na presidente, siya o yung anak. Okay? Ito yung plano sa Pilipinas, tandaan nyo. Ngayon, tatakbo siya sa local, pero madali lang naman tumakbo sa presidency. Pumasok itong political persecution. Dahil hindi lumusot yung plano na ituloy yung kanilang posisyon, hinanapan nila ng butas ang mga Duterte. At lahat ng kaso sa buong Pilipinas, ituro nyo Duterte ang dahilan para pabagsakin. At sino ang galit na galit sa kanila, sa mga Duterte? Komunista. Yan sila. Ito, may kaso tong dalawang ito. Guilty to sa human trafficking. Guilty yan sa child abuse. Tapos na yung kaso nito ha. Tapos na. Bakit hindi nakakulong? Samantalang yung wala pang kaso, gusto nang ikulong. Ito, guilty. Ayan, nakalagay dyan kung kailan pa yan. No? Hindi raw sila komunista. Sige, mga makabayan black. Hindi sila komunista, ha? Pero nasa bundok sila, nakikita si seminar. Ito, si Paduano, Revolutionary Proletarian Army ng Alex Bongcayaw Brigade. Commander. Commander to ha. Ito. Sino to? Gabriela.
Women's Party. Ito, Raul Manuel. Dahil itong grupong to galit na galit sa mga Duterte, hindi nila kaya Duterte pag hindi sila nagsama-sama eh. So ginamit sila ngayon mga atakdog, mga mercenaries, political mercenaries para pabagsakin itong Duterte. Ito ang trabaho nila ngayon. Ngayon, anong nahanap nilang butas? Pumasok sa Trillanes, yung pera sa bangko, nagpayaman ng mga Duterte. Walang proof. 2 ulit nang nilabas, walang proof. Eh nahanapan ng confidential fund. Doon na butasan. So sa confidential fund ngayon, Intel Fund, na nawala lamang daw ng ilang araw, money-eating eagle. So, totoo ba na may confidential fund? Yes. Totoo ba na may Intel Fund? Yes. Eh ano confidential? Meaning? Secret. Ngayon, ang tanong, magkano confidential fund ni Sarah? Dito, 500 million yung inihingi. Eh si Marcos, magkano? Ha? Magkano? Okay, pareho silang may confidential fund. Yung kay Sarah, naubos daw bigla. Saan inubos? Palagay nyo? Cocopeya? NTLF? Magastos to. Kung ako may information na kukunin, kunyari, for example, si Osama Bin Laden, hirap hanapin ng mga CIA, ng mga FBI, ng Amerika. Kinausap nila yung isang kakilala ng dentist ni Osama Bin Laden at sinabi, mamili ka dyan, Ferrari ba o Lamborghini ang gusto mo? Ituro mo lang sa akin yung dentist. Dentist lang ha? Magkano Lamborghini? 40 million, 45 million, 50 million? Mga ganon. So isang information lang, dentist lang, pangalan lang, ganon kalaki ang Intel gastusan. Ganon kalaki. At bakit Piatos? Bakit hindi Nova? Nanonood ba kayo ng movie na yung Ghost Protocol, mga Born Legacy na ganyan, yung 6 na intelligence na we are dead, we don't exist? Hindi mo sasabihin yung pangalan ng mga source mo, ng mga intel mo, dahil papatayin yan ng mga komunistang to, ng mga kalaban mo. Kaya nga ang tawag doon, confidential at classified. Ngayon, kung totoong ginastos niya pansarili, eh dapat lang siyang makulong. Dapat lang siyang ma-impeach. So, imbestigahan nila at patunayan na nanakaw nga. Wala namang masama doon. Dapat lang. Ngayon, kung makukulong si Sarah o ma-impeach dahil sa 500 million na confidential fund, si Bongbong kaya na 4.5 billion, dapat kayang alamin din kung saan napunta? Dapat hindi. To be fair, to be just, dapat lahat ng may confidential funds, imbestigahan. Lahat. Pati congressman, pati mga senador, para malaman saan ginamit. Okay? Ngayon, saan ginagamit ang confidential fund? Ayan, no? Purchase of information. Yun. Binibili po yung mga information. Asa nagtatago yung mga addict na yan? Yung drug lord na yan, saan saan yung mga NPA nakapwesto? Mahal po bayad dyan dahil ang magbibigay na information, buwis, buhay. Isip po tayo ha. Isip po tayo, isip tayo. So, kung confidential funds lang ang pag-uusapan, mas malaki yung confidential fund ng Pangulo kaysa sa Vice. At kung imbestigahan yung Vice at ninakaw niya yung confidential fund, imbestigahan din yung Pangulo, baka ninakaw din. Dahil ang sabi dito, mas malaki pala ang ninakaw mo, BBM. Maliit lang yung kay Sarah. The point is this, maliit o malaki ang ninakaw mo, dapat kang makulong. Hindi pwedeng, maliit lang naman sa kanya wag na nating imbestigahan. Hindi, imbestigahan nyo. Dahil pera ng taong bayan yan. Eh yung malaki, lalo! Ito ngayon nasa kaso sa Supreme Court. Tinanggal yung PhilHealth, tinanggal yung education. Against sa Constitution na bawasan mo ang budget ng kalusugan ng bansa at ng edukasyon ng bansa. Against the Constitution yan. And against the Constitution, yung maraming blanco pinasa mo.
Kunyari, pinapirma kayo ng bond paper, blanco, pumirma ka. Pipirma ka? Eh, kung ilagay dyan, bibitayin kita mamaya, o pumirma ka ha, may blanco. That is against Constitution. And then, dinagdagan pa nila ng pinahuli na hindi tayo miyembro na ICC. Ano ang Solgen? Ang Solgen po ay konsensya ng Pilipinas. Ang Solgen po ay law firm ng gobyerno at ng bansang Pilipinas. Hindi ka lang lawyer, law firm. Pag sinabing lawyer, tagapagtanggol. Pag law firm, marami kayo na magtatanggol sa bansa nyo at sa gobyerno. Ang sabi ni Solgen, hindi ko na kaya yan. I resign. Yun lang sana, hindi ko kayang ipagtanggol na. Ibig sabihin, may tama o may mali? May mali. Hindi na niya kaya. Oh. Siya lang ang tagapagtanggol ng Pilipinas at ng mamamayan at ng gobyerno. Pero sabi niya, ang recusal, yung word na recusal, ayoko na. Refusal na yon. Hindi ko na to kaya. So, mga kapatid, kailangan righteous, just, merciful, truth tayo. Kailangan hindi illegal, hindi immoral, hindi biblical. Dito ako magtatapos. Kailan lang lumitaw itong issue na to ni Enrile. Tinawag yung stupid yung God na yan, tapos tatawag kayo sa kanya, prayer rally kayo sa stupid God. Panoorin natin to, yung context bago ako mag-pray. I never said I never had God. Sabi ko, tribyuhin ninyo yun. Your God is not my God. Your God is stupid. My God is perfect and has a perfect common sense. Ako, I believe in a universal being. There is somebody there more supreme than the rest of the gods of men. Mayroon talaga dyan. Kasi pag hindi, with all the billions and trillions of stars, kung walang nagkukontrol niyan, sumabog na tayo lahat. Why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the thing about it? It's the freedom of to choose one. Why do you bind me with something very stupid? Binigyan ako ng Diyos ng isip. Why do you bind me to a belief? They are taking against me the cudgels for saying, God, your God is stupid. Totoo naman. And I said that, kung hindi itong mga bobo na ito, I said that in connection with my statement against Sister Fact. Tell me if it is a very poignant story of the history of mankind, or it is really a stupid one. Kaya hindi ako maniwala ng ganun. Kalukuhan. Kaya kung yan ang tinuturo ninyo, sabi ko, mga pare, stupido kayo lahat. Maliwanag na ba yung stupid God nyo? Sino ang tinutukoy na stupid God? Yung God ba natin? May God ba siya o walang God? Ano yung God niya? Perfect. Okay? So sino yung tinutukoy niyang stupid? God ng mga Roman Catholic, ng mga pare at mga madre, na ang sinasabi ng Bible sa Exodus 20, huwag kayong sumamba sa mga ribultong yan dahil may sumpa, may parusa. Yung mga ribultong yan, galit na galit ang Diyos dahil yung mga ribultong yan, hindi naman talaga yan Diyos. Ang tawag ng Bible dyan, demonyo. Kung tinawag ni Duterteng stupid yung God na yan, ang tawag ng Bible dyan, demonyo. Anong mas mabigat? Stupid o demonyo? Maliwanag? Ginagamit nila sa TikTok, stupid God, stupid God, stupid God. Alam mo, pag doon ka bumase sa 2 minutong yan, stupid ka rin eh. Ang tinutukoy niya, itong madre, napaka-elamera, Australia na si Pax,
nagrarally dito, pinakikialaman ng politika ng Pilipinas. Teka lang, Australiana ka, anong pake mo sa Pilipinas? Doon ka sa Australia. Yun ang topic niya. Kaya galit na galit ang mga pare at mga madre kay Duterte dahil siya lang ang tumira kay Pope. At siya lang ang kayang magsalita ng ganyan. At binulgar niya na namulesya siya ng mga pare nung siya'y nag-aaral pa. So yun. So that is the stupid God. And I don't call them stupid, I call them demonic God. So mas malala ako kay Duterte. Kasi ang sinusunod ko, Bible. So, fact, information without emotion, opinion, information shaped by experience, ignorance is an opinion without knowledge, stupidity is an opinion that rejects facts. Know the truth and the truth will set you free. Tayo. Mag-aral, magbasa, magsaliksik. Okay, let's pray. Let's bow our head. Let's bow our head. Panginoon, marami pong salamat. Itong usapin namin ngayon na hindi usapin kung kanino kami panig. Kami nasa panig ng katotohanan, kami nasa panig ng katwiran, kami nasa panig ng hustisya at awa. Righteousness, truth, justice, and mercy. Hanggang legal ang ginagawa ng mga namumuno sa amin. Hanggang tama ayon sa batas at constitution namin. Hanggat hindi immoral, Lord, kailangan naming magpasakop at sumunod. Pero pag nakikita naming tagilid na at hindi na ayon sa katotohanan, sa katwiran, sa hustisya, kailangan na naming magsalita. Kailangan naming mag-pray na umayos ang lahat. Kaya Lord, I pray, kami na nakikinig dito ngayon, we don't judge, we don't decide based on emotion. We decide based on truth, facts, Panginoon, and history. Mahal namin ang Pilipinas. Sino man ang maupo dyan, sino man ang maluklok, hindi garantiya na gaganda ang Pilipinas. Ang pag-asa ng bansang ito, ikaw lang, Panginoon. Kaya Lord, nawa, maintindihan namin ng aming, kung meron mang pag-uusap na parang napapabura na isang partido, it is because yung justice and mercy, yung justice and truth ay naaapakan sa mga taong ito. Kaya Lord, I pray, hindi kami personality driven, hindi kami personality, Lord, loyal, kundi loyal kami sa katotohanan na iyong salita. Pagpalain mo kaming lahat na maging bahagi kami ng pag-unlad at pagbabago ng bansang Pilipinas. Salamat po. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po.